Isang gabi noon, sa isang baryo ay tahimik nang nagpapahinga ang mga pagod na magsasaka. Sa maghapong pagtatrabaho sa bukid, nang walang ano-ano'y napalitan ng ingay ang tahimik na kapaligiran. Umaalingaw-ngaw sa kalaliman ng gabi ang mga hiyawan, iyakan ng mga bata at babae, mga sigawan ng kalalakihan, iyabag ng mga paang nagtatakbuhan, magkabi-kabilang sagutan ng mga nag-aalulungang mga aso. Pupungas-pungas na lumabas ng bahay ang isang babaeng buntis. Naalimpungatan kasi ito sa magkabi-kabilang ingay na ginagawa ng kanyang mga kanayon. Paglabas niya sa kanilang pintuan, ay nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw na rin siya ng sobrang lakas. Bakas ang labis na pagkabigla at takot sa kanyang muka. Ang kanilang tahimik na baryo ay nababalot ng nagngangalit na apoy. Dahil sa mga nasusunog na kabahayan, nagliliyab na ang mga punong kahoy at damo sa tabing daan. Nagkalat ang mga kalalakihang nakabulagta sa daan at nakangangang dilat ang mga mata na wala ng buhay. Umaagos ang dugo sa lupang tila nauuhaw. Umaalingaw-ngaw ang mga pagtangis ng mga kababaihan, habang kalong sa mga bisig ang mga anak na hindi na magawang makaiyak. Hindi na alam ng buntis ang kanyang gagawin. Tila naging singbigat at sintigas ng bato ang kanyang mga binti, na hindi na niya magawang ihakbang pabalik sa loob ng kanilang bahay. Unti-unti na siyang nakakaramdam ng pagsakit ng tiyan dahil sa mabilis na pagkilos ng bata sa kanyang sinapupunan. Mula sa balintataw ng kanyang mga mata ay makikita ang apoy na nagliliyab sa kabuuan na halos ng kanilang baryo. At sa nagngangalit na apoy ay iniluwa nito ang isang nakakatakot na nilalang. Matangkad at matipuno ang pangangatawan, ngunit matatalim ang mga nagbabagang mata nito at nakalabas ang nagtutulisang mga pangil habang malakas na humahalakhak. Isang kamay ang biglang tumakip sa bibig ng babaeng buntis at hinablot ito papasok sa loob ng bahay. "Shh! Huwag kang maingay, iha," wika ng isang boses ng matandang lalaki. "Aalisin ko ang aking kamay, ngunit huwag kang gagawa ng ingay na makakatawag ng pansin sa mga halimaw. Nagkakaintindihan ba tayo, iha?" Wikang muli ng matanda. Sa pagtango ng buntis ay dahang-dahang inalis ng matanda ang kanyang kamay sa bibig ng babae. Unti-unti naman ang ginawang paglingon ng buntis sa matandang nasa kanyang likuran. "Kayo po pala, Lolo Imbo. Ano pong nangyayari? Bakit nagkaganito ang ating nayon?" tanong ni Gloria sa matanda. "Nilusob ng mga aswang ang ating nayon, iha. Sinasakop nila ang buong baryo. Maging ang mga karatig na baryo ay tila kinakain na ng impyerno. Sumunod ka sa akin at itatakas ko kayo. May alam akong lugar na ligtas nating mapagtataguan." "Pero, wala nang pero-pero, iha. Wala na tayong panahon para sa kung anong bagay. Magmadali na tayo. Kailangan nating mailigtas ang bata sa iyong sinapupunan. Hindi siya kailangang mapaslang ng mga aswang. Halina, magmadali ka na." Mabilis nang sumunod si Gloria sa matandang albularyo. Bit-bit ang ilang pirasong damit na nakalagay sa bag. Ay tinahak ng dalawa ang madilim at masukal na daan patungong kagubatan. Narating nila ang isang yungib sa pusod ng kagubatang iyon. "Dito, iha. Pumasok ka agad sa loob. At ang yungib na ito ang kakanlong sa atin at magliligtas sa kamatayan."
Natatakot ako, Tatay Imbo. Madilim po ang loob ng yungib. Baka may mababangis na hayop o ahas sa loob nito. Huwag kang matakot. Ligtas ang loob ng yungib, Iha. Magtiwala ka sa akin. Pakapakapang pumasok si Gloria sa loob ng yungib. Wala siyang naaaninag sa sobrang dilim nito. Nang masiguro ng matanda na walang nakasunod sa kanila, ay pumasok na rin ito na parang isang pusa sa linaw ng mga mata sa kadiliman. Samantala sa baryo ay kinakain na ng apoy ang lahat ng kabahayan. Nagmistulang mala-impyerno ang kanayunan. Makikita ang mga aswang na parang nagpepiesta. Kinakain ng mga ito ang mga taong una na nilang napaslang. Nagkalat ang mga pira-pirasong bituka, mga putol-putol na kamay, at paa ng tao sa paligid. Ang kanilang pinuno naman ay halos maligo na sa dugo. Dugo ng mga batang kanyang dinudukot ang mga puso. At buong-buo nitong isinusubo habang sarap na sarap niya itong ninunguya. Matapos mabusog ang mga ito ay sinimulan na nilang lisanin ang baryo. Hila-hila ang mga nakataling tao na ginawa nilang bihag. Humupa ang ingay sa paligid. Tanging sigaw na lamang ng nagngangalit na apoy ang maririnig. Tahimik lamang si Lolo Imbo at Gloria sa loob ng pinagkukublihang yungib. Hindi sila gumagawa ng kahit konting apoy sa loob ng pinagtataguan. Sa kanilang pagkakaidlip ay hindi nila namalayan ang pagsikat ng haring araw at nagsabog na ito ng liwanag sa buong paligid. Nagising si Lolo Imbo sa ingay ng mga awit, ng mga ibon na palipat-lipat na naglalaro sa sanga ng mga kahoy. Dahan-dahang inimulat ng matanda ang kanyang mga mata. Salamat po, Diyos ko, at ligtas kami, at muli pang nasilayan ang ganda ng kagubatang ito. Wika ng matandang albularyo. Nilingon niya ang buntis na si Gloria, na noon ay himbing pa rin sa pagtulog. Marahang lumabas sa yungib ang matanda at tumungo sa isang masukal na lugar ng kagubatan. Pagbalik nito ay may dala na itong ilang piraso ng hinog na saging. Inilagay ng matanda ang prutas sa tabi ni Gloria. Marahil dahil sa labis na takot at pagod kagabi, ay napasarap ang tulog nito, kaya hindi niya nararamdaman ang pagkilos ni Lolo Imbo. Muling lumabas ang matanda at isinara ang mga tuyong sanga ng kahoy sa bunganga ng yungib upang hindi basta makapasok ang mga mababangis na hayop at hindi rin gaanong pansinin na may yungib sa lugar na iyon ng gubat. Bumaba ng kagubatan ang matanda at tinungo nito ang kanilang baryo sa pag-asang may mga buhay pang kanayon na natitira. Pagdating niya doon, ay napapailing na lamang ang matandang albularyo. Ang dating tahimik at masayang baryo ay nagmistulang tapunan ng mga patay na tao. Dahil sa mga nagkalat na bangkay na pinagpipiestahan naman ng mga uwak. Tinutukan ng mga ito ang mga tila na barbecueng laman. Dinudukot nila ang mga matang nakatirik dahil sa sobrang hirap na naranasan bago malagutan ng hininga. Napabuntong hininga si Lolo Imbo. Banaag sa kanyang mukha ang pagngingit-ngit. Nilisan niya ang baryo na puno ng kalungkutan at muling tumungo sa kagubatan kung saan niya iniwan si Gloria. Habang naglalakad ang matanda, ay tila lumilipad ang diwa dahil sa mga naiwang masasayang alaala ng baryong kumupkup sa kanya ng ilang taon. Malapit na siya sa yungib nang matigilan si Lolo Imbo.
Nakita niyang nasira ang mga sangang ipinangharang niya sa bukana ng yungib. Mabilis siyang nagkubli sa isang malaking puno at maingat na pinagmasdan ang paligid. Diyos ko, wala naman sanang masamang nangyari kay Gloria. Huwag sanang pinaslang ng mabangis na hayop ang mag-ina. Sana ay buhay ang bata. Bulong ng matanda sa sarili. Nang masiguro na nitong walang bantang panganib sa paligid, ay agad na niyang tinungo ang yungib. Nanlaki ang kanyang mga mata, habang nakanganga na nanginginig ang mga panga nito, dahil si Gloria ay nakahandusay na sa lupa at naliligo na sa sarili nitong dugo. Mahigpit ang hawak ni Gloria sa isang bato na may bahid ng dugo. Napalingon si Lolo Imbo sa tabi ni Gloria. Kita niya ang isang asong gubat na wala na ring buhay at basag na ang bungo nito. Mabilis na kinapa ni Lolo Imbo ang tiyan ng babae. Ngunit impis na ito. Wala na ang bata sa sinapupunan ni Gloria. Nataranta si Lolo Imbo. Nanlumo ito nang malamang nawawala ang sanggol. Tila nawalan ng pag-asa ang matanda. Agad tumakbo palabas ng yungib si Lolo Imbo at nagbabaka sakali itong mahanap sa paligid ang bata. Hinawi ang makapal na damo. Sinilip ang malalaking ugat ng punong kahoy sa mga pagitan ng malalaking bato. Ngunit bigo siyang makita ang sanggol. Hindi maaaring mamatay ang anak ni Gloria, sambit ng matanda. Napatingala sa kalangitan si Lolo Imbo at nakita niya ang unti-unting pamumuo ng maitim na ulap. Nagbabanta ang tila malakas na ulan. Binalikan niya ang bangkay ni Gloria at ng aso. Hinila niya ang mga ito palabas ng yungib at dinala ito sa isang kakahuyan. Nag-umpisang maghukay ng butas si Lolo Imbo. Habang naghuhukay ito, ay nag-uumpisa na rin ang pagpatak ng tubig na nagmumula sa maitim na ulap. Matapos makahukay ng malalim ang matanda, ay inihulog na nito ang katawan ni Gloria kasama ang aso. Sa pagbagsak ng katawan ni Gloria, ay sumabay ang malakas na buhos ng ulan. Mabilis nang tinabunan ng matanda ang bangkay at basang-basa na bumalik ito sa loob ng yungib. Nakaupo si Lolo Imbo sa bukana ng yungib. Habang nanginginig ang katawan dahil sa lamig, ay pinanunood nito ang malakas na buhos ng ulan. Nang biglang mapaiktad ang matanda, tila may narinig siyang maliit na boses sa loob ng yungib. Lumingon siya sa kanyang likuran at inaninag ang madilim na sulok, ngunit wala siyang makita. Nawala din ang boses na kanyang narinig. Ibinalik niya ang atensyon sa bumubuhos na ulan. At hindi nagtagal ay muli na naman niyang narinig ang tinig. Sa pagkakataong ito ay nilapitan na niya ang pinakadulo ng yungib. Sa malaking magkadikit na bato, ay dahan-dahan siyang sumilip doon. At laking gulat ni Lolo Imbo nang makita niya ang isang malusog na sanggol. Agad niya itong kinuha at inihiga sa kanyang mga bisig. Buhay ka! Buhay ang anak ni Gloria! Buhay ang sanggol! Masayang masaya na sumisigaw ang matanda habang pasayaw-sayaw itong karga ang bata. Mabilis siyang kumuha ng damit na nasa bag na dala ni Gloria nang sila ay tumakas. Binalot nito ang bata sa isang duster na nakuha niya sa bag. Samantala sa baryo ng San Joaquin,
ay abala ang isang magsasaka sa pag-aararo ng lupa. Sinasamantala nito ang malakas na buhos ng ulan upang maihanda ang kanyang pagpupunlaan ng palay. Hindi nito alintana ang nag-aagawang liwanag at dilim sa paligid. Kailangan nating matapos. Maararo ang pupunlaan ng palay, Islaw. Uwi ka ng magsasaka sa kanyang katuwang na kalabaw. Tumigil lang ito nang tuluyan ng nagapi ng dilim ang liwanag. Mabilis na nitong itinabi ang araro sa maliit na kubong nakatirik sa kanyang sakahan. At sumakay na siya ng kalabaw at tinungo na ang daan pa uwi. Papito-pito pa ito habang dinadaanan nila ang mapunong lugar nang walang ano-ano'y huminto ang sinasakyang si Islaw. Sumingasing ito at hindi mapakali. Tila may kinakatakutan ang kanyang kalabaw. Ano ka ba naman, Islaw? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi na niya ito mapasunod o mabante. Mula sa itaas ng isang puno ay may bumagsak sa lupa. May ilang dipa ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Sumingkit naman ang mga mata ng magsasaka at pilit nitong inaaninag ang bagay na humarang sa kanilang dadaanan. Nakatayo lamang ang tila anino ng isang lalaking humarang sa kalsada. Ano yun? Parang taong nakatayo sa daan. Oy, kung sino ka man, umalis ka dyan sa daan. Bakit ka paharang-harang? Sigaw ng magsasaka. Ngunit hindi pa rin ito kumikilos. Nananatili lang itong nakatindig. Muli itong sinigawan ng magsasaka. Oy, bingi ka ba? Kung sino ka mang nananakot, ay huwag ako. Dahil hindi mo ako kayang takutin. Hindi kita uurungan. Kita mo kung gaano katalim ang aking itak? Ha? Sigaw ng lalaki habang iwinawagayway nito ang kanyang itak. Sa ginawang iyon ng magsasaka, ay siya namang nagbigay ng takot. Hindi sa nilalang, kung hindi sa magsasaka mismo. Dahil nang iwagayway niya, ang ipinagmamalaki niyang itak ay umangil ng malakas ang itim na figurang nakaharang sa daan. Sa malakas na pag-angil nito ay nagtatatalong tumakbong pabalik ang kalabaw, dahilan upang mahulog ang nakasakay na magsasaka. Nabitiwan ng lalaki ang itak at tumilapon iyon sa masukal na damuhan. Bakit parang nagbabaga ang iyong mga mata? At ang hahaba ng iyong mga kuko. Hindi ka tao. Isa kang aswang. Sigaw ng magsasaka. Nasaan ang tapang mo ngayon, lalaki? Sinakal ng aswang ang lalaki. Gamit lamang ang isang kamay nito ay iniangat niya ito sa ere, habang ang isang kamay naman ng aswang ay ginamit niya upang dukutin ang puso ng pobreng magsasaka. Nangingisay na bumagsak ito sa lupa nang bitawan ng aswang. Mabilis naman nang tumakbo sa kakahuyan ang nilalang. Samantala sa bahay ng magsasaka ay naghihintay ang kanyang pamilyang kasalukuyan ng nag-aalala sa kanya. Bakit kaya wala pa ang inyong ama? Gabi na. Tanong ng ginang sa panganay na anak. Di na po kayo nasanay kay Itay. Baka tinapos na naman po noon ang gawain niya sa sakahan. Malamang doon na po iyon matutulog, inay. At bukas na ng hapon ang uwi niya.
Siguro nga. Ay, ang tatay niyo talaga. O siya, matulog na pala kayo. At gabi na, may pasok pa kayo sa eskwela bukas. Kinabukasan, umagang-umaga, ay isang lalaki ang humahangos na tumatawag sa kanilang bahay. Aling Lagring, Aling Lagring, ang asawa po niyo, natagpo ang patay sa kakahuyan. Ano? Diyos ko, ang asawa ko! At mabilis na itong tumakbo patungo sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng kanyang asawa. Muling lumatag ang dilim sa buong kapaligiran. Sa karatig na baryo ng San Joaquin, may ilang kilometro din ang layo, ay matatagpuan naman ang baryo ng San Cristobal. Sa baryong ito ay isang pagsalakay din ng aswang ang nagbabadyang maganap. Umaalulong ang ilang aso sa paligid ng baryo. May mga aninong palipat-lipat ang ginagawang pagkukubli sa mga punong kahoy. Sa isang bahay, ay tahimik na nakikinig ang isang 10 taong gulang na bata sa kwentong pampatulog ng kanyang abuela. Nang makarinig sila ng mga yabag at kaluskus sa paligid ng bahay. Noong una ay hindi nila ito binibigyan ng pansin, sa pag-aakalang naglalaro at naghahabulan lamang ang mga alagang aso. Ngunit kalaunan ay narinig nilang nagkakahulan na ang kanilang mga alaga, na parang may kinakatakutan ang mga ito. Saglit na inihinto ng matanda ang pagkukwento. Saglit lang, apo, at sisilipin ko kung ano ang tinatahulan ng mga aso sa labas. Sabi ng lola na tinanguan naman ng bata. Tinungo ng matanda ang bintana at bahagyang binuksan ang takip niyon. Sumilip ito sa ginawang maliit na siwang. Habang sumisilip ang matanda ay tahimik naman siyang pinagmamasdan ng bata. Walang ano-ano'y biglang isinara ng matanda ang takip ng bintana at mabilis na pinuntahan nito ang apo. Kita ng bata ang larawan ng pag-aalala sa mukha ng kanyang abuela na nagdulot naman sa kanya ng kakaibang kaba. Sa nanginginig na boses ay sinabihan ng matanda ang kanyang apo. Madali ka, apo. Magtungo ka sa loob ng aparador. Bakit po, lola? Ano po ang nakita niyo sa labas? Huwag nang maraming tanong pa, apo. Bilisan mo na ang kumilaws. Pumasok ka na sa loob ng aparador. Nasa ganun silang eksena nang biglang may dumamba ng sobrang lakas sa kanilang pintuan. Sabay na napalingon ang mag-abuela sa pinto. Mabilis ka, apo. Pumasok ka na sa loob ng aparador at huwag kang gagawa ng kahit konting ingay. Naiintindihan mo ako? Opo, lola. Sagot ng bata na halos mangiyak-ngiyak na sa sandaling iyon. Mabilis nang pumasok sa loob ng aparador ang bata at isinara iyon ng matanda. Muli ay isa pang malakas na damba ang kumalabog sa pinto. Nagdulot ito ng konting butas sa nasirang tabla ng pintuan. Mula sa butas ay sumilip ang isang tila nagbabagang mata. Nang makita naman ng matanda ang mga matang iyon, ay buong lakas nang nagsisisigaw ito. Tila nag-ulol naman ang nilalang at sunod-sunod na pagsuntok na ang ginawa nito sa pintuan. Hanggang sa bumigay na ang pinto at tuluyan nang makapasok ang isang lalaking may nakakatakot na itsura. Mabilis nitong sinugod ang walang kalabang-labang lola at kinagat ito sa leeg. Sumirit ang sariwang dugo sa leeg ng matanda na lalong nagpaulol sa nilalang at hindi na nito tinigilang sakmal-sakmalin ang leeg ng matanda hanggang sa ito ay malagutan na ng hininga.
Dinukot nito ang puso ng lola at isinubo ito ng buong buo. Hindi na napigilan ng bata ang hindi mapasigaw mula sa pinagtataguan. Nang makitang wala ng buhay ang kanyang abuela, nakasilip pala ang bata sa maliit na butas at kitang-kita niya ang mga pangyayari. Nang marinig ng nilalang ang ginawa nitong pagsigaw, ay sinira na rin nito ang takip ng aparador. Napangiti ang aswang nang makitang isang bata ang doon ay nagtatago. Binuhat niya ito at mabilis nang umalis. Samantala sa kagubatang kinaroroonan nila Lolo Imbo, ay abala ang matanda sa pagkuha ng mga tuyong dahon ng saging at prutas na pwedeng makain. Matapos itong makakuha ay bumalik na ito sa yungib at ginawan niya ng maayos na higaan ang sanggol. Kinakatas din ng matanda ang mga hinog na bunga ng kahoy na siya namang ipinapainom sa bata bilang pamalit sa gatas. Matapos mabusog ang sanggol ay tumahimik naman ito at naghikab. Binuhat ni Lolo Imbo ang sanggol at inihele. Habang pinagmamasdan niya ang bata, ay napapangiti ang matanda. Ang gwapo ng batang ito. Kamukha ng kanyang nasirang ama. Ano nga ba ang magandang ipangalan sa iyo? Teka, saglit na nag-isip ang matanda kung ano ang pangalang ibibigay niya sa sanggol na siya nang makikilalang pangalan paglaki nito. Alam ko na. Tatawagin at makikilala ka bilang si Gabriel. Tama. Ikaw si Gabriel, ha? Gabriel! Wika ng matanda na mababakas ang labis na tuwa. Mula nang dumating ang grupo ng mga aswang sa pamumuno ni Asmodeus, ay walang tigil ang mga ito sa paghahasik ng lagim sa mga baryo. Bawat gabi ay naghahatid sila ng kilabot sa mga tao. Hindi bababa sa 5 katao ang kanilang pinapaslang upang gawing pagkain. Kadalasan sa mga binibiktima nila ay matatanda, ang mga may sakit at mga taong may kapansanan. Hindi sila napipirmi sa isang baryo lamang. Palipat-lipat ang mga ito. Malawak na ang kanilang nasasakop na halos isang lalawigan na ang kanilang nagiging teritoryo. Halos lahat na ata ng uri ng aswang ay nakaanib sa grupo ni Amadeus. Isa kasi si Amadeus sa pinakamalakas na uri ng aswang at may mataas na uri ng kapangyarihan. Magaling silang magbalat kayo. Sa umaga ay nagagawa nilang mag-anyong normal na tao at nakikisalamuha sa mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit nila ang ganitong uri ng taktika upang madali nilang matukoy ang mga pinupuntiryang bibiktimahin. Madali nilang malaman ang mga taong nagtataglay ng pangontra sa kanila, tulad ng isang albularyo at antingero. At sa oras na malaman nila na ang isang tao ay maaaring maging hadlang sa kanila, ay si Amadeus na mismo ang humaharap sa mga ito. Lumipas ang 2 taon, ay hindi mo na masasabi kung sino ang aswang at kung sino ang normal mong makakasalamuha sa mga baryo. Isang araw sa isang tindahan ay nag-iinuman ang isang grupo ng kalalakihan. Malalakas na ang tawanan ng mga ito dahil umepekto na ang tama ng alak sa kanilang sistema. Nang may bumiling babae, tumayo ang isang lalaki at nilapitan ang babaeng ito. Miss,
Baka pwedeng samahan mo kami sa aming pag-iinom. Uwi ka ng isang lalaki. Pasensya na ho kayo, Manong. Hindi po ako umiinom at may asawa na ho ako. Tinanggihan ka, pare. Pang-iinis na sabi naman ng isa. Basta't halika at samahan mo kami sa inuman. Uwi ka nito at hinawakan ng lalaki ang kamay ng babae. Ngunit sa paghawak na iyon ng lalaki sa kamay ng babae, ay isang, Bastos ka. isang malakas na sampal ang ibinigay nito sa kanya. Dahilan upang magtawanan ng mas malakas ang kanyang mga kasamahan. Napahiya ang lalaki sa kanyang grupo. Akmasanang sasampalin ng lalaki ang babae, ngunit isang kamay ang pumigil dito. Napalingon ito at nakita nito ang isang lalaking humawak sa kanyang kamay. Huwag ho kayong magpilit kung ayaw sa inyo. Mabuti pa'y umuwi na ho kayo at mga lasing na kayo. Uwi ka nito. Abat, sino kang pakialamero ka, ha? Bitiwan mo ang kamay ko at umalis ka na bago ka magsisi, lalaki. Asawa ko ang binabastos niyo, Ginoo. Ano? Kung asawa mo, bakit papalag ka? Mabilis ang naging mga pangyayari. Nagulat na lang ang lalaki nang sa isang iglap ay nakasakal na sa kanyang leeg ang kamay ng lalaking lasing. Kilala mo ba ang binabangga mo, ha? Gigil na sabi ng lasing at biglang nagbago ang mukha nito. Agad namang tumayo ang isa niyang kasamahan at bumulong sa kanya. Huwag dito, pare. Maraming nakatingin, sabi nito. Agad namang bumalik sa normal na itsura ang mukha ng lalaki at binitiwan nito ang Ginoo. Nanlalaki ang mga mata at tulala. Nag-alisan na ang grupo at naiwan ang mag-asawa na sa mga sandaling iyon ay hindi makausap ng babae ang kanyang kabiyak. Kinabukasan ay natagpuan na lamang na wala ng buhay ang asawa ng babae. Nakasabit itong patiwarik sa isang puno at butas na ang dibdib nito. Samantala sa paglipas ng 10 taon, Huwag mong aalisin ang piring mo sa mata, Gabriel. Kailangan mong mahuli ang baboy ramo na hindi naalis ang iyong mga piring. Huwag mong dadayain ang iyong sarili. sigaw ni Lolo Imbo kay Gabriel, habang tinuturo ang mangaso gamit lamang ang pakiramdam. Lolo, ang hirap naman po ng pinapagawa nyo. May tiwala ako sa iyo. Kaya mo yan. Hindi ka kakain ng tanghalian hanggat hindi ka nakakahuli. Lolo naman, huwag nyo naman akong biruin ng ganyan. At kailan ako nagbiro, Gabriel? Sige, umpisahan mo na. Isa ito sa pagsasanay na ginagawa ni Lolo Imbo kay Gabriel. Pinapatalas ng matanda ang kanyang pakiramdam. Maraming pagsubok at pagsasanay na ang dinaanan ni Gabriel na matyagang itinuturo ni Lolo Imbo sa kanya. Sa mabilis na paglipas ng panahon ay ganap na 15 anyos na si Gabriel. Lolo Imbo, tignan niyo ang nahuli kong baboy ramo. Ang laki, di ba? Oo nga, matagal-tagal na naman natin kakainin ang huli mong ito, Gabriel. Talagang bihasa ka na sa lahat ng itinuro ko sa iyo, iho. Isang gabi, katatapos kumain ng hapunan ng dalawa, ay nakahiga si Gabriel sa damuhan at nakatingin sa kalangitan. Si Lolo Imbo naman ay nakaupo sa isang bangkito sa tabi ng binata. Maalala ko, Lolo,
Ano ho bang ikinamatay ni inay at itay? At bakit ho tayo dito nakatira sa kagubatan? Tayo lang po ba ang tao dito sa mundo? Siguro panahon na para malaman mo ang katotohanan, Gabriel. Makinig kang mabuti at unawaing mabuti ang isasalaysay ko. Sinalakay ng aswang ang aming baryo at itinakas ko dito sa kagubatang ito ang iyong ina. Nang maipanganak ka ni Gloria, ay napaslan siya ng isang asong gubat. Wala ako sa mga panahong iyon sa kanyang tabi, kaya hindi ko siya naipagtanggol. Pero si Gloria ay nagawa niyang patayin ang asong gubat na nais kang kainin. Yun nga lang ay nasawi din siya. Ang iyong ama naman ay isang magaling na albularyo at antingero, Gabriel. Marami siyang napatay na aswang, hindi lamang doon sa aming baryo, maging sa mga karatig na kanayunan, ay siya ang nilalapitan ng mga tao upang puksain ang mga aswang na sumasalakay. May nakatanim na mutya sa kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Ipinagbubuntis ka noon ng iyong ina nang magpaalam ito sa akin na siya ay aalis at baka hindi na muling makabalik pa. Kahit ako ay nagtataka, hindi ko maunawaan ang kanyang dahilan. Ang sabi lang niya sa akin ay may lason ang kanyang dugo at kailangan niyang lumayo dahil ayaw niya kayong madamay. Ipinatago niya sa akin ang isang mutya ng kidlat at aserong gawa sa tanso. At ibiniling ibigay ko sa iyo pagdating ng tamang panahon. Napakasama ng mga aswang, Lolo. Dahil sa kanila, ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ama at ina. Siguro kung hindi napaslang ng mga aswang ang aking mga magulang, Lolo, ay masaya kami ngayon. Oo, iho, dahil ang iyong mga magulang ay mababait na mga tao. Kailan po ba ang itinakdang panahon na sinasabi niyo, Lolo, para ibigay sa akin ang iniwan ni Itay, para makapaghiganti ako? Gabriel, huwag mong ipapasaisip ang paghihiganti. Itanim mo sa iyong isip at puso na ang gagawin mo ay pagtulong sa mga taong nangangailangan, mga taong naaapi at naaabuso. Ang nakaraan ay tapos na, iho. Mas matutuwa ang iyong mga magulang saan man sila naroroon ngayon kung gagamitin mo sa pagtulong ang pamanang kapangyarihan sa iyo. Paano ko pupupuksain ang aswang kung hindi ako maghihiganti, Lolo? Mapupuksa mo sila sa oras na ipagtanggol mo ang mga taong inaalipin at binibiktima, iho. Sumunod ka sa akin sa loob ng yungib. Pumasok sila sa loob ng yungib at tinungo ang pinakadulong bahagi nito kung saan nakaupo ang dalawang malalaking bato. Halika, Gabriel, at tulungan mo akong iusod ang batong ito. Ang laki po ng batong ito, Lolo. Makaya-kaya natin? Kaya ko pinalaki at pinalakas ang iyong katawan para magamit mo sa batong ito. Si Lolo talaga, puro kalokohan. Habang inuusog nila ang bato. Alam mo bang dito kita natagpuan noong salakayin kayo ng asong gubat? Dito ka itinago ng iyong ina sa mag-asawang batong ito. Pero ngayon tignan mo, hindi ka nakasya. Bibilang ako ng 3, Lolo, at itutulak ko ang bato para gumulong. Lumayo muna po kayo at baka maipit ang inyong mga paa. 1, 2, 3. Kita ni Lolo Imbo
ang pag-alsahan ng mga malalaking muscle ni Gabriel sa mga braso. Ang mga nagngangalit na ugat habang itinutulak ang bato. Hindi nagtagal ay nag-umpisa na itong gumalaw hanggang sa gumulong na ito. Mula sa pinag-upuan ng bato ay naghukay si Lolo Imbo at nakuha nito ang lumang damit na nag-uumpisa ng kainin ng lupa. Sa loob ng damit ay nakatago ang isang kwintas at isang aserong tanso. Ito, Gabriel, ang mutya ng kidlat at ang mahiwagang asero na iniwan ng iyong ama para sa iyo, iho. Wow, Lolo, astig. Ang ganda ng asero. Ano po itong mga nakaukit sa tansong asero, Lolo? Yan ay mga orasyon. Kailangan mong kabisaduhin ang orasyong iyan at kung darating ang panahon na may makakasagupa kang aswang, ay madali mo itong mausal upang buhayin ang taglay na lakas ng asero. Ano kaya ang bisa nito, Lolo? Ako man ay hindi ko pa nakita ang taglay na kapangyarihan ng mga iyan, iho, dahil hindi ako nakakasama sa iyong ama sa pakikipaglaban. Tanging panggagamot lamang ang taglay kong kapangyarihan, iho, na siyang naituro ko din sa iyo. Nang gabing iyon ay halos hindi makatulog si Gabriel. Panay ang tingin nito sa hawak na kwintas at aserong tanso na ibinigay ni Lolo Imbo. Ikinakabisa din nito ang nakaukit na orasyon sa asero. Marunong magbasa si Gabriel dahil isa ito sa itinuro sa kanya ni Lolo Imbo, ang magbasa at magsulat. Wala man silang libro o gamit na papel at lapis, ay matyagang isinusulat ni Lolo Imbo sa lupa ang mga alam niyang tula at dasal na siyang ipinapabasa kay Gabriel. Maging ang pagsusulat ni Gabriel ay sa pamamagitan ng kahoy at lupa. Isang araw ay niyaya ni Lolo Imbo si Gabriel. Gabriel, sumama ka sa akin. Ipapakita ko ang baryo kung saan kami nakatira noon, iho. Excited na sumama ang binata. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makikita niya ang baryong madalas ikwento ni Lolo Imbo. Nang makarating sila ay walang makitang kabahayan si Gabriel. Tanging nagtataasang mga talahib at mga punong kahoy na naghihilom na ang sugat mula nang masunog sa apoy. Lolo, parang wala naman palang pinagkaiba ito sa gubat na kinaroroonan natin. Napakasukal na rin pala. Dati, iho, ang baryong ito ay puno ng mga bahay. Mga batang nagtatakbuhan at mga taong abala sa kabuhayan. Mga masasayang alaala na lamang ngayon. Nakikita mo ba ang malaking batong ito? Oho, ano po ba ang batong ito, Lolo? Ito ang palatandaan ng bukana ng aming baryo. Umakyat ka at umupo sa ibabaw ng batong yan. At ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang ihip ng hangin. Bakit ho? Para saan naman po ang gagawin kong yun, Lolo? Basta gawin mo ang sinasabi ko at saka mo sabihin sa akin ang mangyayari. Sumunod naman si Gabriel sa sinabi ng matanda. Umakyat ito sa bato at umupo at ipinikit nito ang kanyang mga mata. Habang taimtim ang ginawa niyang konsentrasyon, ay umihip ang hangin. Dala ng hangin ang mga tuyong dahon at humahaplos ito sa binata. Unti-unti ay nakakarinig si Gabriel ng mga boses. Mga nagtatawanan. Usapan ng mga tao. Tila may nakikita na rin siyang mga kabahayan. Tila isang pelikula ang kanyang pinanunood. Ang mga batang naghahabulan. Nang biglang nagliyab
ang mga kabahayan. Nagkakagulo na ang mga tao. Mula sa nagliliyab na apoy, ay biglang sumulpot ang isang muka ng animo demonyong papalapit sa kanya. Napamulat si Gabriel at napatalon ito pababa. Bakit, Gabriel? Lolo, parang nakita ko ang dati niyong baryo. Masaya ito. Ngunit bigla na lang may malaking apoy ang lumitaw at iniluwa nito ang isang muka ng tila demonyo. Papalapit po iyon sa akin kaya napatalon ho ako. Ang iyong nakita, iho, ay ang masayang buhay sa aming baryo noon. At kung paano sinira ng aswang ang tahimik na baryong ito. Ang nakita mong mukha ay ang pinuno ng mga aswang na siyang sumalakay noon at hanggang ngayon ay naghahari at naghahasik ng kasamaan. Nakakalungkot po talaga ang sinapit ng mga tao sa kamay ng mga halimaw, Lolo. Nakangiting inakbayan ng matanda si Gabriel. Bukas ay bababa tayo ng kagubatan at dadalhin kita sa bayan, iho. Matanda na ako at ayaw kitang iwang mag-isa sa kagubatan. Panahon na upang makisalamuha ka sa ibang tao, Gabriel. Matututunan mo ang buhay sa kabayanan. Talaga, Lolo? Matagal ko na rin gustong sabihin sa inyo yan. Pero nag-aalangan lang ako. Baka magalit kayo. Inihanda lang kita, iho, upang alam mong protektahan ang iyong sarili pagdating ng araw na wala na ako. Lolo naman, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang ang lahat. Lahat ay may hangganan. Kaya kailangan ay maging matibay ang iyong dibdib upang hindi ka mahirapang harapin ang katotohanan. Kinabukasan ay maagang bumaba ng kagubatan si Lolo Impo at Gabriel. Malayo-layo din ang kanilang nilakbay bago marating ang isang bayan. Sa panahong ito ay may pailan-ilan ng bisikleta, tricycle na nagdadaan sa kalsada. Kita mo nga naman ang laki na ng pinagbago ng panahon, ha Gabriel? Noon ay wala pa ang mga umaandar na sinasakyan ng mga tao. Kalesa at tanging kalabaw lamang ang aming transportasyon noon. Ano ho bang tawag sa mga yan, Lolo? Abay, malay ko ba iho? Pareho tayong nakulong sa gubat. Ngayon ko lang din nakita ang mga yan. Basta't normal ka lang. Huwag kang magpapakita na bago ka lang sa panahong ito. Magkunwari tayong alam na natin ang lahat. Opo, Lolo. Gawa ng hapon na nila narating ang bayan, ay nakaramdam na rin ng gutom ang dalawa. Ngunit wala naman silang pera upang ibili ng mga nadadaanan nilang paninda sa mga tindahan at tabing daan. Pinagtitinginan din sila ng mga tao dahil sa ayos ng kanilang pananamit. Isang aling nagtitinda ng palamig at banana Q ang noon ay lumapit at inabutan sila ng pagkain. Pagpasensyahan nyo na ho. Ito, tatang, napansin kong mukha pong wala pa kayong kain ng kasama nyo. Taga saan ho ba kayo? Wika ng isang aling nagtitinda. Ay salamat, iha. Hindi na namin tatanggihan ang tulong mong ito. At talagang kami gutom na. Galing kami sa kabilang baryo, iha. Hinahanap ko kasi ang ilang kamag-anak namin sa lugar na ito. Kaso sa tagal kong hindi napagawi dito, ay malaki na pala ang pinagbago. Wika ni Lolo Imbo. Oho, medyo umunlad na rin po ang bayan. Kaso, sige po tatang, at may namimili po sa pwesto ko. Sige iha,
Salamat ulit. Mababait naman po pala ang mga tao dito, Lolo. Hindi lahat ng taong makikilala mo o makakasalamuha, iho, ay mababait. Dito sa kapatagan ay huwag kang basta magtitiwala. Tandaan mo yan, ha? Bakit nga po pala nagsinungaling kayo sa ale? Wala naman kayong kamag-anak dito, di ba? Shh! Huwag kang maingay. Maraming bagay ang hindi mo pa alam sa mundong ito, iho. May iba't ibang uri ang pagsisinungaling. May pagsisinungaling na masama. May pagsisinungaling na makakabuti. Kumporme kasi iyan, iho, kung paano mo gagamitin ang pagsisinungaling at yan ang kalakaran dito sa mundo. Marami pa akong dapat matutunan, Lolo. Marami pa, Gabriel. Marami pa. Kaya maging mapagmatsyag ka at pag-aralan mo ang iyong kapaligiran, iho. Nagpatuloy muli ang dalawa sa paglalakad. Paglalakad na hindi nila alam kung saan tutungo dahil pareho lang silang estranghero sa bayang ito. Hanggang marating nila ang isang simbahan. Lolo, ang laking bahay nito. Ito ay bahay ng Diyos, iho. Nagpupunta ang mga tao sa bahay na ito upang manalangin. Ihingi ng tawad ang kasalanang paulit-ulit lang din nilang ginagawa. Tara sa loob at doon na muna tayo makikitulog ngayong gabi. Pagpasok ng mag-abuelo ay hindi na naman napigilan ni Gabriel ang magtanong. Lolo, ano po ang mga parang taong hindi gumagalaw na yan? Sila ang mga rebulto ng santo, iho. Sila ang sumisimbolo sa kabutihan at sila din minsan ang gumagabay sa bawat taong nalulungkot o may mga problema. Siya, humiga ka muna dyan sa upuan at magpahinga na tayo. Pagod na rin ako. Nang gabing iyon, ay pansamantalang doon na sila nakitulog. Bandang 7:00 ay dumating sa harap ng simbahan ang isang magbabalot. Naupo ito sa gilid habang sinisigaw niya ang kanyang paninda. Maya-maya lang ay may lumapit na 2 babae sa magbabalot na ito. Nagtatanong ang mga babae sa magbabalot nang biglang mapatayo si Gabriel sa pagkakahiga. Nagising ito sa tila napakainit na bagay na pumasok sa kanyang dibdib. Aray ko, ano to? Ba't ang init naman ng kwintas na ito? Uwi ka ng binata sa nakasuot na kwintas ng mutya ng kidlat. Bakit, iho? Anong nangyayari sa iyo? Lolo, ang kwintas ko sobrang init po niya. Ha? Huwag kang maingay, iho. Isa lang ang ibig sabihin yan. May panganib sa paligid. May aswang. Ho? Aswang? Nang maagaw ang kanilang atensyon sa magbabalot, na noon ay kasalukuyan ng nakikipag-away sa 2 aswang. Lolo, tignan niyo ang 2 aswang. Mukhang papatayin nila ang lalaki. Sandali ho at tutulungan ko. Wag, Gabriel. Sandali, baka... Hindi na naituloy ng matanda ang kanyang sasabihin ng mabilis ng tumakbo palapit sa nag-aaway na aswang at magbabalot si Gabriel. Hoy! Bitiwan niyo siya! Mga salbahe kayo! Sigaw ni Gabriel. Nagkatinginan ang 2 nilalang. At susugurin na sana ng isang aswang si Gabriel nang bigla itong mapahinto. Tila may kung anong bagay ang pumigil dito. Habang nakikipagbuno ang magbabalot sa isa pang aswang, ay mabilis na hinatak ito ang kanyang kasama. Tara na, delikado tayo. Kargado ang isang yun at tila malakas ang hawak niya. Bilis, umalis na tayo. Uwi ka ng aswang sa kasama. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel sa magbabalot. Paano akong magiging ayos, pare?
Heto, ang daming nabasag na paninda kong balot. Buwisit na mga aswang yun. Akala ko, malala pa na nila ako. Salamat nga pala sa tulong mo, pare. Wala yun. Sige, babalik na ako sa loob. Sandali lang, pare. Ako nga pala si Estong. Ikaw anong pangalan mo? Ako nga pala si Gabriel. Yun naman si Lolo Imbo. Pagpapakilala ng binata. Sabay turo nito sa kanyang Lolo Imbo. Bakit kayo dito natutulog sa simbahan? Mabuti at hindi na isara ang pinto nito. Sinasara kasi ito paggabi para maiwasang manakawan ng mga mahahalagang gamit diyan sa loob. Galing kami sa kabilang baryo. Hinahanap namin ang kamag-anak namin dito. Pero hindi namin makita dahil nabago na pala ang lugar. Nangingiti naman si Lolo Imbo sa narinig na sagot ni Gabriel. Di bali, di na rin lang ako magtitinda ngayon dahil natakot na ako eh. Sumama na kayo sa bahay at bukas sasamahan ko kayong maghanap sa kamag-anak nyo. Okay lang kami dito. Salamat na lang, Estong. Tara na, wag na kayong mahiya kasi isasara din ang pintuan ng simbahan. Baka nakalimutan lang kaya bukas yan. Mamaya mapagbintangan pa kayong magnanakaw dyan. Nakumbinsi naman sila ni Estong. Pasensya na kayo sa bahay ko. Maliit lang at tagpi-tagpi. Mag-isa ko na lang kasi sa buhay at hindi ko na rin masyadong nahaharap pa ang magkumpuni. Madalas kasi akong puyat sa pagtitinda ng balot sa gabi. Wika nito habang inililigpit ang mga nagkalat na marumi niyang damit. Lolo, dito na ho kayo sa papag, mahiga ni Gabriel. Dito na ho ako sa mahabang bangko. Nasaan ba ang mga magulang mo, iho? Naku, Lolo, huwag niyo na pong itanong. At kahit ako po, ay hindi ko na alam kung nasaan sila. 8 taong gulang pa lang ako nang iwan nila. At sariling kayod ko na ho ang bumuhay sa akin. Parehas pala tayo, Estong. Wala na rin akong mga magulang. Si Lolo Imbo na lang ang nagpalaki sa akin. Iniwan ka rin ba nila? Hindi, Estong. Napatay sila ng mga aswang. Nako, marami niyan dito, Gabriel. Naglipa na lang sa paligid. Tulad na lang kanina sa simbahan. Tahanan na ng Diyos yun pero hindi na sila takot. Napabuntong hininga si Lolo Imbo. Mukhang dito ka na magsisimula, Gabriel. Mukhang dinala na talaga tayo dito upang masimulan mo na ang iyong misyon, iho. Napatingin si Estong sa mag-abuelo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Imbo? Anong misyon? Bakit pulis po ba si Gabriel? Hindi, Estong. Hindi ako pulis. Pero pasensya ka na muna, Estong. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng sinabing iyon ni Lolo Imbo. Ganun ba? Okay lang yung Gabriel. Walang problema sa bagay na yan. Gusto niyo bang kumain muna ng balot bago matulog? Wala kasi akong kanin, kaya balot na lang ang maiaalok ko sa inyo. Salamat, Estong. Di bale, bukas na lang natin kainin yan. Matulog na muna tayo. O sige pala, papainit ko na lang ito bukas at almusalin na lang natin itong mga nabasag na ito. Hindi pa naman to sira eh. O siya, magpahinga na kayo. Nang gabing iyon ay naalimpungatan si Gabriel. Muli na naman kasing uminit ang suot niyang kwintas. Napatayo siya sa higaan. Nagulat pa ang binata nang makita niya si Estong. Nakaupo ito at may hawak na tubo habang mahahalatang kabadong nakatitig sa pintuang gawa lamang sa manipis na plywood. Estong, bakit? Parang may mga kaluskos kasi sa labas ng bahay, Gabriel. Baka sinundan tayo ng 2 aswang na nakaaway ko sa simbahan. Ganyan ang mga yan.
Sa oras na nilabanan mo sila, ay hindi ka nalulubayan hanggang hindi ka nila napapatay. Ganun ba? Di bale, Estong, huwag kang mag-alala at ako ang bahala sa kanila. Hindi ka nila magagalaw habang nandito ako. Mula sa kanyang bulsa ay dinukot ni Gabriel ang kanyang aserong tanso at isinuot niya ito sa kanyang kanang kamay. Tumayo ang binata at tinungo nito ang pintuan. Marami pong salamat sa pakikinig mga kakilabot. Comment nyo lang po kung nagustuhan nyo ang ating tampok na kwento. At ilalapag po natin ang karugtong. Huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. Pindutin na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga darating pang bagong kwento. God bless po sa lahat.